Napamura si Senator Raffy Tulfo sa mabagal umunong pag-takedown ng Facebook sa isang fake news tungkol sa kanya. Pero paliwanag ng Meta, may proseso raw kasi ang fact-checking. Narito ang Frontline Report. Sermon ang inabot ng kinatawa ng Facebook sa Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kahapon. Dahil daw yan sa mabagal na aksyon ng kumpanya sa pagbura ng fake news. Partikular na ikinagalit ng chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo ang kumakalat pa ring impormasyon na may nasabi raw siyang masama sa isang dating politiko. Sa TikTok daw, wala na ang ganyang mga content. Pero sa Facebook, ifa-fact check pa lang. I said, hey, TikTok, I already disowned that statement. And TikTok said, okay, we'll look at it. And then within 24 hours, just like that, TikTok deleted those posts. But in your case, in Facebook, we have to fact check. Fact check. What check is happening? Paliwanag naman ng Meta, hindi raw nila intensyong hadlangan ang daloy ng tamang impormasyon online. Sadyang may mga uri lang daw ng nire-report na fake news na kailangang busisihin ng kanilang fact-checkers. There are particular types of misinformation that are a little bit more challenging. Meta is not the arbiter of truth. So we do not determine whether a piece of content is false or truth. We have processes in place. There are also pieces of misinformation that do not essentially violate community standards. Sabi pa ni Mustafa, binabalance din daw nila ang paglaban sa fake news at ang freedom of expression ng isang user. There are pieces of content or misinformation that are shared just in terms of, sharing a light joke, for example, that are essentially, let's say, speech. And this is where we need to balance, but also be able to ensure that the platform that, they put on the content is safe. We understand it can be frustrating. However, we certainly take this very seriously. Pero hindi yan pumalag kay Senator Tulfo. Personal na rin daw kasi niyang nilinaw sa kanyang official Facebook page na fake news lang ang naturang impormasyon laban sa kanya. Kaliwat kanan na rin daw ang pagre-report niya sa mga peking posts. Pero deadma pa rin daw dyan ang Meta. So, Mr. Mustafa, I don't believe you. You're not taking things seriously. You said misinformation that is challenging, and that's why you need fact checkers. Why do you have to have fact checkers? Why don't you believe the person that is being offended? In my case, I have a Facebook account with 20 million followers. Ang tawag tuloy ni Tulfo sa mga taga-Facebook, mga baliktad daw ang utak. Kung sa Tagalog pa, kailangan yung nagsinungaling, siya dapat magpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Ang nangyayari, yung na-offend, yung winalanghiya, kailangan magpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Baliktad. Baliktad tong Facebook na to. Baliktad ang utak ng mga taon to. Sa huli, sinabi ng Facebook na sisilipin uli nila ang report ni Tulfo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.